Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa mga Pilipinong nanonood at nakikinig sa atin sa anumang sulok ng mundo. Magandang araw mga kabayan! Muli po naming inihahandog sa inyo mula sa Radyo Pilipinas World Service, Radyo Pilipinas World Service kasama ang Human Settlement Adjudication Commission o HSAC ang aming programa. Welcome po sa programang Housing Rights with HSAC at ako po ang inyong lingkod, Jay Arevalo. Makakasama nyo sa isang oras na talakayan sa serbisyong hatid ng komisyon sa taong bayan at ating pag-uusapan ang inyong mga karapatan bilang homeowner buyer at bilang miyembro ng Homeowners Association. Ang Housing Rights with HSAC ay mapapanood at mapapakinggan tuwing una at ikatlong Sabado ng buwan tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa mga sumusunod na platform. Unang-una sa ating social media, live nyo kaming napapanood sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas at sa Human Settlement Adjudication Commission. Maging sa mga Facebook pages ng Regional Adjudication Branches ng HSAC sa buong Pilipinas. Sabayan rin tayong napapakinggan sa YouTube channel ng Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na rin ang programang Housing Rights with HSAC sa mga provincial station ng Radyo Pilipinas. Kami rin po ay napapakinggan live sa aming audio streaming sa pamamagitan ng PBS Evox Receiver app. At para naman sa ating mga overseas Filipino living and working abroad, napapakinggan nyo po ang programang ito sa shortwave broadcast sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Sa unang bahagi ng ating programa, ating tatalakayin at hihimayin ang digital transformation ng HSAC. Kung ano ang hakbang na ginagawa ng kanilang ahensya upang makasabay sa mga makabagong teknolohiya, lalo na't ginugunita ngayong buwan ang National ICT Month. At sa ikalawang bahagi naman ng ating programa ay ating tatalakayin ang isang kasong dinesisyonan na ng Korte Suprema patungkol sa isang landmark case na may kinalaman sa suspension of payment. Ito ay ang Gold Loop Properties versus CA GR number 122088 noong ika-26 ng Enero taong 2001. Samantala, dumako na tayo sa unang bahagi ng ating programa.
Makakasama po natin si Miss Luella C. Viray, Information Technology Officer 3 ng Information and Communication Technology Division ng Human Settlement Adjudication Commission o HSAC. Magandang araw, Miss Louie. Bago po tayo tumungo sa pinaka-topic natin, pag-usapan muna natin itong sa ICT Month. Magandang umaga muna, Miss Louie. Yes, Sir Jay. Good morning po. Maulang umaga din po sa ating mga viewers and listeners. Yes, good morning. Maulang umaga. Yes po. Ito na nga po. Ngayong buwan po ay ipinagdiriwang ang National ICT Month at taon-taon nga po itong ginagawa. Para sa selebrasyon ngayong taon, ang tema ay walang iwanan sa digital bayanihan or no one left behind in digital bayanihan. Yes po. Kung saan ito ay nakatuon sa inclusive digital transformation at bridging the digital device. Binibigyan din ng tema ang sama-samang pagkilos sa lahat ng sektor upang matiyak na walang Pilipinong naiwang offline. Kasama sa mga kaganapan ang Digital Literacy Campaign, Roadshow, ICT Conference, Innovation Fair at Cybersecurity Drive na ginaganap sa buong bansa, kabilang sa mga malalayong lugar tulad ng Batanes at Tawi-Tawi. So bilang Information Officer po, Miss Louie, ano po ang inyong opinion o reaksyon para sa selebrasyon ng ICT Month ngayong taon? Yes po, Sir Jay, no? Pero bago ko po sagutin ang iyong katanungan, so let me thank you first and Radyo Pilipinas po for inviting us today. And tawag po natin dito at sa ngalan po ng Human Settlements Adjudication Commission ng HSAC sa pumumuno po ng aming Executive Commissioner Avelino D. Tolentino III at ang lahat po ng aming commissioners sa HSAC. Nagpapasalamat po kami sa ating mga viewers at listeners sa patuloy po na pagsuporta at pagsubaybay sa ating human rights with HSAC. Ayun po. So going back po to your question, Sir Jay, no? Tunay pong napakahalaga ng tungkulin ng Information and Communication Technology or ICT para gawing mas effective, mas efficient at mas madali po ang mga serbisyong publiko ng HSAC po. Sa katunayan po, kinikilala po ng HSAC ang importansya ng teknolohiya sa pagpapaunlad po ng ating bansa, sa pagpapabilis po ng ating mga serbisyo publiko, and of course sa pagpapalawak po ng mga kaalaman, no, ng bawat Pilipino po patungkol o pagdating sa digital platforms. Okay, at dahil po dito, meron pong tinatawag na inilunsad ang HSAC po na Digital Transformation Program. Okay po. Yes po. Sa programa pong ito, layunin po ng HSAC na i-modernize at gawing mas mahusay ang aming mga proseso, gawing mas mabilis ang access sa aming mga public service po at mas lalong mapabuti ang seguridad ng mga datos ng ahensya. Yun lang po. Napakaganda naman po. Yes po. Ano-ano pong mga hakbang ginagawa ng inyong ahensya tungo po dito sa digital transformation, Ma'am Louie or Miss Louie? Okay po. Sir Jay, sa ngayon po, marami pong digitalization efforts ang HSAC para gawing mas efficient po ang mga trabaho ng aming mga empleyado. Isa po dito ang pagkakaroon po namin ng mga internal systems, no, para gawing efficient po ang aming human resource at record information management. Meron din po kaming digitalization initiatives po na mas mapadali ang access po ng publiko sa aming mga serbisyo. Ito nga po yung online platform na pagbabayad ng legal fees or filing fees po. Ayun, meron po pala kayong mga bagong programa po sa inyong ahensya. So magandang innovation po ito, Miss Louie. Mababawasan ang hassle ng ating mga kababayan kapag may option na sila na magbayad online. Yes po. Ano naman po itong online payment na ito, Miss Louie? Ito po yung tinatawag po natin na UPay. Yun. Paano po ginagamit itong UPay para makapagbayad ng filing fees sa HSAC?
Yes po. So before ko po siguro sagutin po yung paano po gamitin ang UPay, Sir Jay, gusto ko lang po sanang magbigay ng parang brief overview po kung ano po yung UPay, no? Ayun, mas maganda po talaga Yes, yan, yes Miss po. Louie, na isa-isahin natin para sa ating mga viewers and listeners para makatutok po sila step by step. So, sige po, Miss Louie. Okay po. Ang UPay po ay isang online payment platform po na inilunsad po ng HSAC noong 2023 po in partnership with the Union Bank of the Philippines. Sa pamamagitan po ng UPay, meron na po meron na po tayong capacity to pay lahat po ng mga filing fees natin online. Okay, so pwede po nating gamitin ang UPay kapag magbabayad po tayo ng mga for example po verified complaint, mga Ayun. appeals o kahit anong request po sa HSAC. Yes. Nabanggit niyo po yung verified complaint. Yan po yung pinag-usapan Yes. last episode. Yes. Opo. Yung pinag-usapan po nung last episode ang patungkol po kung paano magsumite at mag-file po ng mga verified complaints sa aming ahensya. So napag-usapan din po doon kung paano magbayad po ng mga legal fees. So I'm asking po yung mga viewers natin, ang ating mga kababayan na kung balak po nilang magsumite ng kanilang verified complaints sa HSAC at balak po nilang magbayad ng mga filing fees po nila, pwede na pong gamitin ang UPay. Ayun. Oh, yes po. So, ano na nga po yung mga pasunod-sunod, Ma'am Louie, para Walkthrough po natin Opo. yung mga kababayan natin. No? sa mga tagapakinig po natin, kung hindi po kayo nakatutok sa inyong mga monitor or sa cellphone, Mm-mm. pakinggan niyo po step by step. Sa mga naka-monitor naman po sa ating Facebook Live or sa YouTube, tingnan niyo po yung mga picture doon sa ating na ipa-flash po natin. Okay po. Okay. So, Sir Jay, una po, bisitahin lamang nila ang aming website na www.hsac or hsac.gov.ph. So, ulitin ko po, www.hsac.gov.ph at hanapin po nila yung HSAC Fees Calculator. So, next, okay, parang wala po yatang Sige po. presentation. No? Pero next, piliin po ang opisina or regional adjudication branch kung saan nila balak i-file ang kanilang complaints, pleading or request po. And then, next, piliin ang uri ng transaksyon na kanilang gagawin. Kabilang po dito ang mga sumusunod. No? So, pwede po silang mag-file ng verified complaints, appeal of petition for review, permissive counterclaim, consignation, o posting of bond. Maaari din pong mag-request ang ating mga kababayan ng dokumento tulad po ng Certificate of Finality, Certified True Copy of Case Documents, o Certificate of No Pending Appeal. Pwede din po silang magbayad ng administrative fine. Sa verified complaint po, Sir Jay, kung naaangkop, maaari rin nilang ilagay ang mga karagdagang halaga, no? Gaya po ng actual damages. Bali yung sa verified complaint, Ma'am, Yes po. di ba, sa online transaction na lang din nila yon gagawin. Yes, Para yes po. sa pagbabayad nila, pwede nilang i-apply yung Actually UPay. po, yung pagsumite, Opo. Sir Jay, is actually is not online pa. Bayad lang po talaga ng Ay, yung file. bayad. Pagbabayad lang po ng Para lang filing po malinaw fees. kasi Yes sa po. mga tagapakinig natin, baka iniisip po nila dahil nga may online payment, syempre baka meron na rin tayo online na pag-submit ng mga complaint. Sa susunod na po yun. Hopefully, next Continue naman year. po yung Yes po, innovation yung ng- innovation ng ng inyong HSAC. ahensya, Yes kaya- po. Yes po. So, Sige po. itutuloy ko lang po, no? So, gusto ko lang ipaalala na kapag verified complaint po, yung Yes pinili nilang uri ng transaksyon, wag po nilang kalilimutan na punan kung meron pong, for example, moral damages, actual damages, attorney's fees, mga ganun po ba? Kumbaga naka-elaborate po doon. Yes po, Isa-isa, nandun, naka-itemize isa-isa. po yung dapat. Yes, pag pinili po nila yung verified complaint, lalabas naman po doon kung magkano po yung Mga- ilalagay yung na mga moral babayaran, damages. yes. Yes po. So, ipinapaalala ko lang po sa ating mga kababayan yun, Sir Jay. Yes po. Tapos, habang inilalagay nila ang mga impormasyong ito, makikita nila
nila sa kanang bahagi ng kanilang screen ang buod o summary ng kanilang transaction. Ito po yung summary of fees. So habang pinupunan po nila yung mga informations na kailangan dapat ilagay po doon sa verified complaints, makikita po nila sa kanang screen nila yung buod or summary of Yung fees. summary. So nag-iiba-iba po Yes yun. po. So mache-check po nila. Okay, so step 2. Matapos pong ma-double check ang lahat ng detalye at makumpirmang tama ang halaga ng babayaran, pindutin lamang po yung proceed to payment. Pangatlo po, ilagay ang mga importanteng details tulad po ng kanilang pangalan, address, active na email address, at active na mobile number. Yun. Okay po, yes po. Saka dapat sigurado na Tama. tama ang impormasyon Yes na po. ilalagay nyo dyan kasi mamaya alam nyo naman kapag sa Yung- mga ganyang online transaction dapat talagang i-double check nyo bago nyo Yes. i-click. Kasi po ang resibo po natin pupunta po doon sa email address na ilalagay Yes po. natin. Ayun po. Okay, so makikita rin nila sa page na ito ang kanilang reference ID o reference number at ang eksaktong halaga ng kanilang babayaran. So matapos pong ilagay ang lahat ng kinakailangang impormasyon at matiyak na tama ang mga detalye, maaari na nilang pindutin ang continue to payment options po. Sa susunod na screen, maaari na nilang piliin ang kanilang nais na mode of payment po. Yun. Ayun. So, sa mode of payment po natin, pwede po silang gumamit ng Union Bank online account. Maaari din po silang gumamit ng ibang bank accounts like BDO, BPI, Land Bank, PNB, or any participated banks na connected sa InstaPay po at saka PesoNet. Yun po. So, pwede din po silang gumamit ng GCash. Yun, at Gcash. saka, Yun na nga po, yes, at saka- inaisip kong itanong at saka Gcash or Maya. Yes po. So, ang layunin po kasi ng UPay, Sir Jay, is to make yung payment natin accessible. Kumbaga yan po yung nakabatay rin sa utos ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung ease of doing business sa mga government Yes, agencies. Tama po kayo. Yes. Yes, Sir Jay. So, yun po. So, aside po from Union Bank Online, pwede din po kayong gumamit ng ibang bank as mode of payments po. Yun. Okay, so mahalaga ring malaman ng ating mga kababayan na may pagkakaiba po yung oras ng pagpo-post ng bayad depende sa napiling payment option. Yun po yung sinabi ko kanina, InstaPay or PesoNet. Kasi po, kung InstaPay po ang kanilang gagamitin, karaniwan pong real time ang pag-post ng bayad. So, na-try mo na bang magbayad ng GCash, Sir Jay? Sa Di ba, pag InstaPay po, pag may as mga in- online transaction Yes. tayo minsan kahit sa ibang gobyerno or minsan sa pag nag-renew ng lisensya, may mga ganun po. Yes po. So, pag ang ginamit nyo po is InstaPay, real time po yung posting ng bayad. So, kunyari, naging transaction yung pagbayad natin ng filing fees, mapupost na po agad yung bayad natin. Mas maganda Compared- po, mas mabilis. Yes, compared po sa PesoNet. Sa PesoNet po kasi, Sir Jay, may cut-off po sila. So, for example po, nagbayad ka ng filing fees, ginamit nyo po yung PesoNet na so parang maghihintay pa po siya ng isang banking day bago ma-post yung payment natin. So, sa mga kababayan po natin na gusto pong makita agad yung posting ng bayad at nagmamadali, so you can use po InstaPay. Gayunpaman, yung InstaPay po natin is merong limit. Per transaction po, hanggang 50,000 pesos lang ang kayang parang i-transfer. Yun. Compared po sa PesoNet. Sa PesoNet naman po, it's more than 50. So, for example, ang filing fees po ninyo is beyond 50,000 pesos o kaya po million. So, you can use PesoNet. Pero, you need to think na ang PesoNet po natin is one banking day pa. Okay, parang mayroong Yes. clearance day bago Yes talaga po, mag-proceed cut off, dun parang yung actual payment. Yes po. Ayun po. Okay, so pang-apat naman po na Sige step. po. Yes. Matapos nilang piliin ang kanilang payment option, pwede na nilang i-click ang continue to confirmation page.
para ma-review muli ang lahat ng details na kanilang inilagay. Siguraduhin din po nilang i-check ang privacy policy ng Union Bank bilang pagsang-ayon po dito. So hindi lang po dapat natin siya i-check, babasahin din po natin siya. Okay, so kapag na-confirm na nilang tama ang lahat ng impormasyon, maaari na nilang pindutin yung continue to payment at sundin ang mga instructions o step para sa kanilang napiling mode of payment. So kunyari po, nagbayad po kayo ng InstaPay, kung paano po ang instructions doon, ganun din po ang susundan ng ating mga kababayan kapag nagbayad po sila using UPay po. Or kung medyo naguguluhan pa sila, i-backread uli nila para Opo, mas pwede clear naman sa po kanila. mag-back. Yes Kasi po. mahirap yung pinindot na agad nila, ibig sabihin proceed na agad yon. Yes po. Ayun. So, panglima po, pagkatapos ng successful payment, may lalabas na acknowledgement receipt o AR sa kanilang screen. So, ito pong acknowledgement receipt is proof of payment o para po siyang official OR. Opo. Okay? So, makakatanggap din sila ng kopya nito sa email address at mobile number ng kanilang ibinigay. That's why po, sinabi ko po kanina na dapat active yung ating email address at saka Yes. mobile number. Okay po. So, mahalaga pong itago ang acknowledgement receipt na ito dahil ito ang magsisilbing proof of payment. Yung po yung sinabi ko kanina, kailangan din po kasi itong i-attach sa bawat kopya ng kanilang verified complaint, pleading or request na kanilang isusumite sa opisina po ng HAC o sa kaukulang Regional Adjudication Branch po. Yun. Yes, pang-anim. Sige po, So, ma'am. sabi Continue ko pa lang po tayo. Medyo mahaba po yung walkthrough Okay natin. po, sige po. So, kinakailangan nilang ipadala ang PDF copy ng kanilang acknowledgement receipt sa upay.fd@hsac.gov.ph. So, ulitin ko po, ipapadala po yung ER or acknowledgement receipt in a PDF file po sa upay.fd@hsac.gov.ph. Sa pagpapadala naman po ng email, kailangan pangalanan ang file gamit ang kanilang apelyido o surname po at reference ID. Halimbawa, kung ang nagbayad po ay si Juan de la Cruz at ang kanyang reference ID ay 1234567, ang file name ay dapat na capital letters de la Cruz _1234567. Ayun, po. pakinggan niyo pong mabuti yung mga detalyeng ibinibigay ni Miss Yes, Louie para po yes po. makasunod po kayo. Samantala, magbigay daan muna po tayo magbigay muna tayo ng daan sa mga paalala mula sa ating himpilan. Okay. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si Andito po, sir. mismo yata ang nagkakabit eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla
o lalawigan sa bansa. Housing Rights with 8SAC sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, nandito na naman po tayo mga kababayan at ipagpapatuloy po ni Miss Louie yung naiwan niyang tinatalakay kanina. Miss Yes. Louie, go ahead po. Yes po, Sir Jay. Thank you so much po. Huminto po tayo sa step 6 kanina. Sige po, sige Ulitin ko lang po ulit. So, yung pang-anim po na step is kinakailangan nilang ipadala ang PDF copy ng kanilang acknowledgement receipt sa upay.fd@hsac.gov.ph. Sa pagpapadala ng email, kailangan pangalanan ang file gamit ang apelyido. Yun po yung kanina sinabi Opo, ko. opo. At reference ID. So, ang halimbawa po nito, kung ang nagbayad po ay si Juan de la Cruz, again, ang kanyang reference ID is 1234567. Ang file na dapat makikita po dun sa email is De La Cruz, capital letters, lahat po capital letters, _1234567. Sa subject naman po ng email na gagawin nila, ilalagay nila ang opisina o kaukulang Regional Adjudication Branch kung saan nila isusumite or ifa-file ang kanilang complaints, pleading, or request. Halimbawa po, kung nagsumite si Juan de la Cruz sa Rob NCR, ang subject ng kanyang email ay dapat na Rob NCR, no space po, capital letters lahat, _de la Cruz, _1234567 po. So, ganun lang po actually kasimple, no, Sir Jay? Opo, Gamitin ang UP. Kaya kung nakatutok lang at nakikinig kahit hindi po nakanunood sa ating monitor at nakatutok lang nakikinig sila ng gusto, ay masusundan po nila yung inyong mga binabanggit na step, ma'am. Yes po. Actually, yun na po yung pinakahuling step natin po. So, sana po ay nakatulong po yung maikling walkthrough natin upang mas maintindihan po ng ating mga kababayan kung paano po gamitin ang UPay. Ayun. So, bale, ayun na po yung kabuuan ng step by step kung paano po Yes magamit po. ang UPay, Miss Louie. Yes po, Sir Jay. So, sana po sa ating mga kababayan ay nasundan niyo po yung mga ibinahagi ni Miss Louie para po nang sa gayon ay kung meron po kayong mga reklamo or kung ano mang gusto ninyong iparating or ayun nga, kung may reklamo kayo na nais iparating sa 8SAC tapos kinakailangan na magbayad para hindi na kayo pupunta mismo doon sa mga Yes. regional office, Opo. pwede nyo nang gamitin yung ating UPay. UPay. Yun. Yes po. So, dahil yun na po ang kabuuan, Miss Louie, ng ating tinalakay tungkol sa inyong digital transformation, which is yung UPay po na ginagamit nila, Yes po. na ginagamit niyo po sa inyong agency. Dito na po natatapos yung ating sa unang segmento at maraming salamat Miss Louie sa pagbabahagi ng Digital Transformation Initiative ng 8SAC at pagtuturo sa ating mga kababayan kung paano gamitin ang transaksyon na ito para sa 8SAC. So bago ko po kayo pakawalan Miss Louie, baka meron pa po kayong nais na sabihin sa ating mga tagapakinig or kung meron pa kayong hindi na ibahagi, nasa inyo po ang pagkakataon. Yes po, Sir Jay. No? Maraming salamat din po for inviting us and for giving us the opportunity to share kung ano po yung mga digital transformation initiatives po ng 8SAC. Sa atin pong mga viewers and listeners po, kung mayroon pa po kayong mga question o kung hindi nyo po naintindihan yung walkthrough namin kanina, you can still call us po sa 0917-837-5380. Ulitin ko po, 0917-837-5380 o magpadala po ng email sa info@hsac.gov.ph. You can also
visit po and support our official Facebook page na Human Settlements Adjudication Commission at ang ating website po na www.hsac.gov.ph para malaman po natin ang mga updated na announcements, mahalagang impormasyon tungkol po sa aming mga programa at serbisyong inihahatid sa publiko. Again po, maraming salamat. Maraming salamat, Sir Jay, and magandang umaga po sa ating lahat. Thank you po, Miss Louie. Atin pong nakasama si Miss Luella C. Viray, Information Technology Officer 3 ng Information and Communication Technology Division ng Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. Bago tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, magbibigay muna tayo ng daan sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Housing Rights with HSAC sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po nagbabalik ang programang Housing Rights with HSAC. At sa puntong ito, dadako na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa kung saan ating tatalakayin ng isang kasong dinesisyonan ng Korte Suprema patungkol sa isang landmark case na may kinalaman sa suspension of payment. Ito ay ang Gold Loop Properties versus CA GR number 122088 noong ika-26 ng Enero taong 2001.
At para himay-himayin ang nangyari sa kasong ito, makakasama natin si Attorney Rina Rose G. Cardona Balais, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch number 8. Magandang araw, Miss Rina or Attorney Rina. Magandang araw din po, Sir Jay. Maraming salamat po. At magandang umaga din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig sa radyo at online. Sana po ay may mapulot kayong aral, may matutunan kayo at maliwanagan po kayo sa kasong tatalakayin natin ngayong araw. Pero bago po natin simulan ang ating talakayan, Sir Jay, ay nais po muna nating ipaalala at bigyang diin ito sa ating mga kababayan na ang anumang diskusyon sa ating programa ngayong araw na ito ay gabay lamang. Tandaan po natin na ang mga desisyon ng HSAC ay case-to-case basis po. Ibig sabihin, ang resolusyon ng bawat kasong idinudulog sa HSAC ay nakasalalay sa mga aligasyon at konkreto at tiyak na ebidensya na inihain ng bawat partido. Gayunpaman po ay makakaasa po kayo na ang HSAC ay patas at walang kinikilingan, na ang bawat kasong iyong idinudulog sa aming tanggapan ay hinihimay at pinag-aaralang mabuti upang mabigyan ang bawat panig ng makatarungang paghatol na naaayon lamang sa batas. So that said, Sir Jay, Yes para po sa ating talakayan ngayong araw, we will discuss the landmark case of Gold Loop Properties Incorporated and Emmanuel Zapanta versus the Court of Appeals and Babna and Ramesh Sadwani with GR number 122088 na napagdesisyonan ng Korte Suprema sa taong 2001, specifically January 26, 2001. And ang petitioner po sa kasong ito, si Gold Loop Properties Incorporated, ay isa pong developer. Samantala, ang respondents naman po na sina Babna at Ramesh Sadwani ay buyer ng isang condominium unit. And as you've mentioned po kanina, Sir Jay, ang kasong ito ay tungkol sa suspension of payment. Particularly, tinatalakay po sa kasong ito ang isa sa mga legal ground kung kailan pwedeng itigil validly and legally ng isang buyer ang pagbayad ng kanyang monthly amortization. So, maaari niyo po bang ikwento, Attorney Rina, kung ano po ang nangyari sa kasong ito? Yes po, Sir Jay. Bali, ganito po ang naging simula ng kaso. Noong July 1988, sina Babna at Ramesh Sadwani ay nag-apply para bumili ng unit sa Gold Loop Towers. Isa itong condominium project ng Gold Loop Properties Incorporated. Ipinasa po nila ang kanilang reservation application sa St. Martin Realty na siyang realtor agent ng Gold Loop Properties. Matapos po isumite ng mga Sadwanis ang kanilang reservation application, agad din po silang nagbayad or nag-issue ng checkeng nagkakahalagang 50,000 pesos as reservation fee. Ibinigay po nila ito kay Ms. Josephine Gina, isang agent ng St. Martin Realty, who in turn issued a receipt to them. And part of the term of the reservation agreement was that gagawa lamang ng contract to sell once nabayaran na ng mga buyer ang down payment ng buo. Kaya naman, in November 1988, nagbigay din agad ang mga Sadwani ng karagdagang bayad sa Gold Loop Properties in the amount of 819,531 pesos bilang down payment. And as agreed, pumirma si Babna Sadwani ng contract to sell with the president of Gold Loop na si Emmanuel Zapanta. Yun nga lang po, Sir Jay, matapos pong pirmahan ng contract to sell ay hindi nabigyan ang mga Sadwanis ng kopya ng contract to sell. But still, Ms. Josephine Gina, yung agent po ng St. Martin Realty, assured the buyers na magbibigay naman po ang Gold Loop ng kopya ng contract to sell sa kanila once mapanotaryohan po ito.
Bukod pa diyan, Gina also promised na ang remaining balance ng condo unit in the amount of 101.6 million pesos ay ipapasok as bank loan application. The problem was, Sir Jay, Yes po. hindi po napanotaryohan ang nasabing contract to sell dahil hindi nakapagbigay ang mga sadwani ng kopya ng kanilang passport. In short, hindi pa din po nabigyan ng kopya ang mga sadwanis. And not only that, hindi din po inaprubahan ng bangko ang loan application. That's why pagdating po ng March 1989, in-inform na po ng Gold Loop ang mga sadwani na denied ang bank loan application. And ang sabi pa ni Gold Loop sa mga sadwani na alinsunod umano sa terms ng contract to sell na pinirmahan ng mga ito, since hindi po inaprubahan ang bank loan application, ay kailangan ng bayaran ng mga sadwani ang kanilang remaining balance na mahigit 1.6 million through equal monthly installments. Because of this, because of the things na sinabi ng Gold Loop sa mga sadwani, hiningi ng mga sadwani ang kopya nila ng contract to sell from Gold Loop. So they tried asking for it in March and April 1989. However, hindi po ito nabigay ng Gold Loop sa kanila. Kaya naman, noong May 1989 ay sumulat na po ang abogado ng mga sadwani ng formal demand letter para hingin ang kopya ng contract to sell. However, hindi pa din ito binigay ng Gold Loop sa kanila. Maisingit ko lang po, panahon- Attorney Rina. Yes po. Bali dito po sa kasong ito, ang may naging pagkukulang ay ang mag-asawang sadwani dahil hindi po sila nakapag-comply doon sa hinihinging requirements. Ang sabi po sa sa discussion ng kaso po is that kailangan manotaryuhan muna. Ang sabi ni Ms. Gina, Ms. Gina assured the parties that they will be given a copy of the contract to sell once mapanotaryuhan ito. However, according to the records of the case, hindi daw napanotaryuhan ang contract to sell dahil hindi nakapagbigay ng kopya ng pasaporte ang mag-asawa. However, that is not the only those were not the only facts of the case that Apo. led to the filing, Sir Jay. Yes po. Yes po. So, bali, yun na nga, sa mga panahong ito po na hinihingi ng mga sadwani ang kopya ng contract to sell nila at hindi ito ibinibigay sa kanila ng Gold Loop, ay hindi na rin po nagbayad ang mag-asawang sadwani ng kanilang monthly amortization. So bilang tugon po, nagpadala naman ang Gold Loop sa mga sadwani ng sarili nilang demand letter upang singilin ang remaining balance. Isinaad din ng developers sa kanilang liham na kapag hindi daw mabayaran ng mga sadwani ang remaining balance, ay ikakansela nila ang contract to sell ng mga ito at ifo-forfeit ng Gold Loop, meaning hindi na ibabalik ng Gold Loop ang perang na ibayad ng mga sadwani sa kanila. Ayun. Pero ibig sabihin, ma'am, attorney, dito sa kasong ito, yung nabili nilang property ay natitirhan na po ba nila ito, or bali dahil hindi pa nga naisa sa kanila yung contract to sell, hindi pa nila ito nakuha yung property? Yes, based po sa discussion ng Supreme Court sa kasong Gold Loop versus CA, it would appear that during the filing of the case ay hindi po naibigay ang condo unit, ang physical possession ng condo unit sa mga sadwanis. And it will be discussed later once we go into the dispositive portion of the decision po. Sige po. Go ahead po, attorney. Okay, so bali po, Sir Jay, dahil po sa mga nangyaring ito, ay napilitan po ang mag-asawa na maghain po ng demanda laban sa Gold Loop. Pinail po nila ito sa dating HLURB, ang ahensya na dating may hawak ng adjudicatory function
na nasa HSAC na ngayon by virtue of Republic Act 11201. The case po na final ng mga mag-asawa was a case for specific performance with alternative prayer for refund. Bale po, ang hiniling ng mag-asawa sa habla nilang ito was first, na mabigyan sila ng kopya ng contract to sell. Second, napayagan silang bayaran ang remaining balance ng condo unit. And three, this is what we were talking about kanina po, Sir Jay, na once mabayaran na nila ng buo ang condo unit, na i-turn over ito or ibigay ito sa kanila ng gold loop kasama ang titulo nito. Or in the alternative po, Sir Jay, since there was an alternative prayer for refund, kung hindi na po ang tatlong ito magagawa ng gold loop or kung hindi na po ito maibibigay ng gold loop, ang hiling na lamang ng mag-asawa ay na maibalik sa kanila ang perang nabayad nila sa gold loop. So in the end, the HLURB arbiter na humawak ng kasong ito granted the complaint. Ibig pong sabihin, Sir Jay, nanalo po ang mga sadwani sa HLURB. At dahil po dito, inapila ito ng gold loop hanggang umabot sa Court of Appeals and then eventually sa Korte Suprema. So ano naman po ang naging tugon ng Korte Suprema dito, attorney? Yes po, bali po sa usaping ito, Sir Jay, pumanig again ang Korte Suprema sa mag-asawang sadwani. So sabi po ng Korte Suprema, tama ang Court of Appeals na justified o makatwiran naman ang mga mag-asawa nang isinuspinde nila or itinigil nila ang kanilang monthly amortization dahil nga hindi sila nabigyan ng kopya ng contract to sell kahit ilang beses na nila itong hiningi. So maglilinaw po ng Korte Suprema sa kasong ito, karapatan ng mag-asawang sadwani as buyers na magkaroon ng kopya ng contract to sell dahil doon po nila malalaman kung ano po yung mga kaakibat nilang obligasyon at karapatan as buyers of a property. Lalo pat naglabas ang mag-asawang sadwani ng mahigit 800,000 pesos, which is actually more than 1/3 po ng purchase price ng condo unit. That is why sumang-ayon din ang Supreme Court sa pahayag ng Court of Appeals na maituturing di umano na fraudulent acts or panlilinlang ang mga ginawa ng gold loop sa mag-asawang sadwanis. Dahil kahit na nakatanggap sila ng more than 800,000 pesos from the sadwanis, hindi pa rin nito ibinigay ang kopya ng contract to sell without a valid reason. At hindi lang din po yun, Sir Jay, kinakot pa ng gold loop ang mag-asawa na kakansilahin ang kanilang kontrata at ifo-forfeit or hindi na ibabalik ang lahat ng perang na ibayad ng mag-asawa. So after all those discussion, hayagang iniutos ng Korte Suprema sa gold loop na ibigay sa mag-asawang sadwani ang kanilang kopya ng contract to sell. Bukod pa po diyan, inatasan din ng Korte Suprema ang gold loop na tanggapin ang pagbabayad ng mag-asawa sa natitirang balanse ng condo unit. At sa oras po na mabayaran ng buo ng mag-asawa, ito, na i-turn over ito ang condo unit at ang titulo sa mag-asawang sadwani. Kaya po, sa ating mga listeners, Sir Jay, sa ating mga listeners and viewers dyan na nagbabalak bumili ng property in the future, and of course, gayon din sa mga nagbebenta ng property, huwag nating kalilimutan na karapatan po ng bawat buyer na makakuha ng sarili nilang kopya ng contract to sell. And of course, di ba po, Sir Jay, napakahalaga rin, syempre, na basahin mabuti at siguraduhin iintindihan lahat ng terms ng contract to sell or anumang kontrata bago ito pirmahan para po hindi tayo maging bulag kung ano-ano po ang ating mga kaakibat na obligasyon at karapatan sa kasunduan or transaksyon na pinapasukan natin. Paano po, attorney, halimbawa yung buyer po natin ay hindi naman po sapat yung kaalaman para sa mga terminologies na ginagamit doon sa contract to sell? Pwede po ba sila ang sumangguni muna sa mas may alam or sa abogado? Well, yes, Sir Jay. Actually, that is highly advised. Na pag hindi ka po sigurado sa iyong pinipirmahan, if there are too technical terms sa kontrata na iyong binabasa that you are supposed to sign, mas mabuti po humingi ka ng tulong o legal advice o legal counsel para masigurado mo po na kung ano po ang hinihingi sa'yo
once you sign the contract. Opo, kasi natanong ko nga po kanina doon tungkol doon sa property kasi halos more than 1/3 na ng total cost nung condo units Yes po. yung na-down payment. Napakalaki na po nung down payment at tinatanong ko nga kung natirhan na ba nila nung mag-asawang sa Duane. Yun pala hindi pa. Hindi Sa pa laki po. Yes nung po, nailabas Sir na Jay. nilang pera, hindi pa nila napakinabangan, nagkaroon pa sila ng problema. Yes po, Sir Jay. At sa tagal ng tinakbo ng kaso, di ba, ang parang in this case, yun na nga, sumang-ayon ng Supreme Court na as the Court of Appeals found it would appear that yung mga ginawa po ni Goldloop sa mga Saduani was fraudulent acts or panliling lang na po. Opo. So, bale, nakuha ng mag-asawang Saduani at kumbaga, yung damage na nangyari sa kanila, nakuha rin po nila. Ang bali po, yung nakuha nila based on the dispositive portion din po ng kasong diniscuss natin were those three, yung kopya ng contract to sell, yung at saka once they pay the entire purchase price, yung property, yung condo unit along with the title po. Ayun. So baka meron pa pong mga ibang impormasyon tungkol dito, attorney, na nais niyong ibahagi para sa ating mga tagapakinig. Sige, ganito na lang po, Sir Jay, kung may mga katanungan po sila tungkol po sa pag-file ng verified complaint o sa pagbabayad ng filing fees gamit ang UPay, as discussed po kanina ni Ma'am Louie, maaari po silang tumawag o mag-text sa aming cellphone number na 0917-837-5380 o mag-email sa info@hsac.gov.ph. Pwede rin po kayong bumisita sa aming Facebook page. Search nyo lang po sa Facebook search bar at HSACPH. Or you can also check our website hsac.gov.ph. Nariyan po ang directory ng aming central office at ng lahat ng regional adjudication branches all over the Philippines. Pero Sir Jay, bago Yes po po. magtapos ang Apo, ating apo. programa, I would like to take this opportunity din po Go na ahead po. linawin ito para po sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay natin. Bale, ang HSAC, dahil po kami ay isang quasi-judicial agency na para pong isang korte, hindi po kami pwedeng magbigay ng detalyadong legal advice o legal opinion. Ito po ay para manatiling patas ang ahensya at upang hindi din po namin mapangunahan ng anumang desisyon na i-issue ng adjudicator na may hawak sa inyong kaso. Ngunit makakaasa naman po kayo na pagdating po sa mga proseso, sa mga hakbang at technical requirements ng HSAC, ay handang-handa po kami na sumagot sa inyong mga tanong, gumabay at tumulong po sa inyo. Ayun, maraming salamat po, attorney, at dito na po natatapos ang ating panayam kay Attorney Rina. Maraming salamat, Attorney Rina, sa pagbabahagi ng inyong mga professional insight hinggil sa usapin ng kasong ating tinalakay. Muli, atin pong nakasama si Attorney Rina Rose G. Cardona Balais, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch number 8 dito sa ikalawang bahagi ng ating programa. At sa unang bahagi naman ng ating programa, si Miss Luella C. Viray, Information Technology Officer 3 ng Information and Communication Technology Division ng Human Settlement Adjudication Commission o HSAC. Dito na po natin tinatapos ang ating episode sa programang Housing Rights with HSAC. Magpapasalamat na po tayo sa ating mga nakasama dito sa ating programa. Sa Master Control, si Mr. Milo Junela. Sa ating Wirecast Operator na si Mr. Hiro Lucero. At syempre sa ating live stream operator at production assistant si Mr. Win Peñano. Maraming salamat, Win. Katuwang din natin mula sa HSAC sina Miss Bea Barte, Miss Cheska Robles at Mr. George Sinswat.
Magpapasalamat na po tayo sa mga commissioner ng Human Settlement Adjudication Commission, sina Attorney Sergio Yap, Attorney John Christopher Mahamud, Attorney Michael Cloribel, Attorney Maria Victoria Reyes Beltran, at sa Executive Commissioner na si Attorney Abilino Tolentino III. Gayon din sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pamumuno ni Mr. Alan Alianige at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Abangan niyo po ang susunod na episode ng programa. Muli maraming salamat sa mga sumabaybay sa programa. Ako po ang inyong lingkod, Jay Arevalo. Maraming salamat. Ipaglaban niyo ang inyong karapatan. Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.